Kamuti kapangyarihan. ka kasi. Tinatanggalan kita ng kapangyarihan magsalita. Nagpapaliwanag ako, chat-chat ka ng chat-chat. Tanggalan ng No? Ayan, ang paksa ba natin ay nasa langit. Yes, dinig na ba ako? Ganito kasi yung paksa natin, nasa langit na ba ang kasama ni Jesus na napako sa cross? Ang sagot natin direkta, no, is wala pa. Kasi yung sinabi kasi ni Kristo na ngayon kakasamahin kita sa paraiso, yung ngayon, yung sinabi ni Kristo nung sa time na yon na ngayon. Hindi yung ngayon nasa paraiso ka na. So, yung salita ni Kristo na ngayon kakasamahin, yung salita namang kakasamahin is nasa future naman ang katuparan nun. Kakasamahin kita sa paraiso. So, ang sagot natin sa paksa kung kasama yung bang napako sa cross kasama na ba ni Kristo na nasa langit na ay wala pa po kasi yung tao kasi laman at dugo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yon, sabi sa 15:50 ng unang Korinto. Kaya nagbibigay sa atin ang Biblia ng ideya na wala pang tao doon, no? Ngayon si Kristo, bakit andoon sa langit? Kasi si Kristo hindi naman tao. Nagkatawang tao lang siya, no? Kaya kung babasahin natin uno-uno ng Juan, nang pasimula ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos at nagkatawang tao ang berbo. Kaya si Kristo nakapasok sa langit hindi bilang tao kundi bilang berbo na Diyos, anak ng Diyos. O ngayon, yung bang nakapako nandoon na ba? Ay wala pa kasi maghuhukom pa nga lalabas yun sa sa libingan. Makakarinig ng kanyang tinig, lahat ng nasa libingan magsisilabas. Di sa libingan pa 'yon, no? At yung mga espiritu naman nila yung masama nakakulong, yung mabuti naman nasa ilalim ng dambana. Pero pagdating ng unang pagkabuhay, lalabas 'yon sa libingan. Kaya wala pa 'yon sa langit, no? Kaya tandaan natin na ang salitang ngayon niya sinabi, pero ang pangako, kakasamahin kita sa paraiso. So therefore, yung kasama ni Kristo na napako sa cross, pinapangakuan ni Kristo na makakasama niya sa langit. Kailan yun? Sa araw ng paghuhukom. Ayun. After ng paghuhukom, masasama siya sa langit. Ayan, maraming salamat, no? So, batay sa paksa, nasa langit na ba ang kasama ni Jesus na napako sa krus? Which is yung tinutukoy dyan, yung magnanakaw na tumanggap at nanampalataya kay Kristo. Ang sagot dyan ay oo, nasa langit na. Bakit? Ano ang paliwanag ng simbahang Katoliko? Umamin sa sariling kasalanan, kumilala kay Jesus bilang hari, humingi ng awa. Yan ay tunay na pananampalataya at pagsisisi na ginawa nung magnanakaw. Ano ang sinabi sa Lucas? At sinabi niya sa kanyang katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay sasaakin ka sa paraiso. Ang sinabi niya ay ngayon. Hindi niya sinabi bukas, hindi niya sinabing balang araw, at hindi niya rin sinabing pangako. Napaka-specific po ng pagkakasabi niya doon sa magnanakaw na nagsisi at tinanggap si Jesus at nanampalataya. Maliligtas ba ako siya kahit wala siyang baptismal? Yes. Bakit? Meron tayong tinatawag na, ano ba yun? Nakalimutan ko. Saglit lang . Ano bang baptism yun? Ayun, baptism of desire. Ang tawag sa Tagalog, binyag ng pagnanais. Yan.
mayroon siyang pananampalataya kay Jesus, mayroon siyang pagsisisi, mayroon siyang pagkilala sa pagkahari ni Kristo. Anong sabi niya? Alalahanin mo ako sa pagdating mo sa iyong kaharian sa Lucas 23:42. So, siya ba'y nasa langit na? Yes, dahil ang sabi ni Kristo ay ngayon. At hindi niya sinabing balang araw at wala tayong mababasang translation na pangako dadalhin kita sa paraiso. Ang sabi niya po ay direkta, verbatim ngayon. Pagka sinabing ngayon, ay ngayon din mismo. Kung sasabihin kong aalis ako ngayon, ngayon talaga ako alis. Hindi bukas, hindi mamayang gabi, kundi ngayon. O, yan. Pero ang tanong dyan na maliwanag, no, nasa langit na ba si Kapelix? Ang sagot dyan ay wala. Sapagkat si Kapelix po ay andun sa dagat-dagatang apoy naliligo sa impyerno. Andun po si Kapelix Manalo. Bakit? Sapagkat hindi niya po tinanggap ang biyaya ng Diyos. Ang tinanggap niya ay ang biyaya ng kanyang ama sa Juan 8:44. Yun po ang tinanggap niyang biyaya sa ama niyang Diablo, na tatay rin ni kapatid Joselito. Yan, maraming salamat po sa oras. Ayun, magandang araw. Oh. Ayaw kasi magpatanong ni Joselito eh. Gusto niya lang magpahayag. Kahit sablay-sablay na, dire-diretso lang siya. Ako ang stand ko diyan, no, kung yung nakasama ba ni Kristo na namatay ay nasa langit na. Ang sagot ko, yes. Kasi ang lino naman diyan sa talata, di ba? At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. O, ang linaw diyan sinagot ni Kristo, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Tama yung sinabi ni Johan, hindi ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Ngayon din, no? So nakasama na ni Kristo yan dun sa paraiso. So therefore, meron ng tao na nasa paraiso. Yung paraiso na yan, mapatungkol yan sa langit, no? Yung pinangako ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya. No, ang liwanag naman diyan. Wag na nating ilibing. Meron pa kayo nalalaman na nandun sa ilalim, nasa kulungan, kung ano mga terminology nyo. Walang ganon. Hindi naman yun ang binabanggit sa sa Biblia eh. Ang binabanggit nun ng mga nandun, yung mga hindi naman kausap ni Kristo. Yung mga mananampalataya nung unang araw, no, bago pa dumating si Kristo, yun yung isa yun sa mga bubuhayin, no, na makakasama yung mga mananampalataya na yon. Yun yung tinatawag sa mga Hudyo na Abraham's bosoms. No, nandun sila. Kasama na nga doon si Abraham, kasama yon sa mga bubuhayin ni Kristo sa pagdating ng huling araw, kanyang pagbabalik. Etong binigyan na agad ito ng katiyakan na siya ay mapupunta sa paraiso. No, dahil saan? Dahil sa kanyang pananampalataya. Yun yan. Hindi sa pag-anib ng Iglesia ni Kristo na wala ka namang mababasa na itinatag ni Manalo. No? Kaya kayo, huwag kayo padaya dyan sa mga INC na yan na ginagawang noun, proper noun, yung binabanggit doon. Kaya wala kang mababasa, no, na Manalo. May Manalo pala, sorry. May Felix din. No, sablay. Pero hindi si Felix Manalo ang tinutukoy doon. No? Joselito ha, yung kapangyarihan mo magsalita, ayusin mo. Binibigyan ka ng kapangyarihan dito makapagsalita, ayusin mo. Yun lang. Oo. Oo, paksa tayo. Eh, 'di ba yan yung nung nalagutan na si Jesucristo, sabi niya, "It is finished."
So yung tinatawag nating piging o yung kasalan ay natapos na kasi tanging ang ama lamang o yung tinatawag nating father sa nagdadaraos ng kasalan ang magsasabing tapos na ang kasalan. So yan yung kasalan ni Kristo doon sa Kalbaryo ng Cross kung saan tinubos niya yung lahat ng kanyang mapapangasawa. Yan yung tinatawag na prinsesa. So ngayon si Kristo, ayon sa unang Pedro 3:19, bumaba doon sa espiritong nakabilanggo. Yan yung tinatawag nating Abraham's bosom. Sila sa espiritu na ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ng panahonan ng Diyos doon sa panahon ni Noe. So mula noon sa panahon ni Noe hanggang doon sa Abraham, hanggang doon sa pinaka nauna ni Kristo pa, ay andun yan lahat sa Abraham's bosom except dun sa nasa tinatawag nating Sheol o yung Hades. In other explanation ng ng Greek translation is hell. So except doon kasi ang andon wala nang pagdadaos na maganda o puro na lang pighati. Gaya doon sa parables of Lazaro at saka yung rich man na yung si Abraham ay andun sa tinatawag nating paraiso at yung rich man nasa doon sa Hades, yung tinatawag nating hell. So ngayon, basahin natin sa Efeso 4, talatang 7 to 11, ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. So yan yung inakyat. Nung umakyat na si Kristo, matapos yung resurrection niya, yung the day of Pentecost, lahat ng nasa Abraham bosom, ayon sa doctrine ng church, dinala niya sa langit. So yan na yung nakikita ni Juan doon sa Revelation, yung umaawit. So makita niyo yung tinatawag nating humingi ng forgiveness of sin sa kanya doon sa last na hininga niya doon sa cross. Nasa langit na. Wala na siya sa ngayon sa paraiso, yung tinatawag na Abraham bosom, kasi sarado na ito ngayon. So iba na naman ang nagbubukas ngayon, ang nagbubukas ngayon yung tinatawag nating purgatorio. So ngayon, thank you. Kita-kita pagka-aral talaga ng Katoliko, ang sobrang sablay, no? Sablay talaga. Ang Iglesia Katolika, tulad ng turo ni Juan, ni Jordic, no? Wala sa Biblia yan, yung mga turo nila na kung saan purgatorio. Yan. Tapos yung sabi nila, nandun na raw yung magnanakaw nung mamatay, puro mismo nandun na raw sa langit. Isip-isipin mo yung aral na yan, no? Aral na hindi itinuro ng tunay na sugo. Bakit? Ano ba ang nagturo sa kanila? Hindi tunay na sugo, bulaan eh. Mga bulaang mga ngaral na nagturo sa kanila, kaya gano'n nagturo. Ang totoo niyan, no, kung papansin ninyo, nung mamatay si Jesucristo, 3 araw siya nalibing eh. Hindi naman agad na umakyat si Kristo sa langit, papaano niyang kakasamahin yon? Nasa libingan nga ang puntan niya. Ay saan ba? Yung magnanakaw ba saan napunta? Sa libingan din eh. Si Kristo binuhay na mag-uli, umakyat pa kaagad. Kulang sa pagsusuri ang mga Katolikong dumanoy defender eh. May isang buwan pa nandito sa lupa eh. Bago umakyat si Kristo sa langit eh. Paano sasabihin mo Yohan na oro mismo nandiyo, akit na doon yung magnanakaw? Saan mo napulot yun? Ang bihira yan. Aral ng Diablo yung mga tinuturo nyo eh. Aral ng demonyo. No? Wala pa roon. Kung nandoon na yung di wala nang pagkabuhay muli. Yohan.
May unang pagkabuhay maguli na binabanggit ang Biblia eh. Hindi mo ba napag-aralan yan? Wala pa, maling aral yan. Kaya sasabihin mo, naliligo na si Ka Felix Manalo doon. Eh baka dito pa lang, baka maya madisgrasya ka, masunog ka sa apoy dito. Tapos susunugin ka rin sa dagat-dagatang apoy, di doble. Kaya mag-iingat ka na salitaan mo ang tunay na sugo, Brad. Ang kinakalaban mo si Kristo. So mag-iingat ka sa salita. Huwag mong kakalabanin ng tunay na sugo ang kapatid na Felix Manalo. Maniwala ka sa akin, no? Dahil ang kinabangga mo dyan si Yesu Kristo. Kaya ako sa'yo, humingi ka ng tawad. Kasala ka sa Panginoong Yesu Kristo. No? Kasi siya ang nagbanggit niya na isang pastor, kapatid na Felix Manalo. So yun po ang sagot ko, no? Na wala pa yung magnanakaw sa langit. Yan, hello. Ako ito yung pinaka-pagkakaunawa ko dyan sa ngayon, ano. Na nung sinabi ni Jesus na ngayon makakasama kita sa paraiso, naintindihan yan ng mga nakarinig at ng thief on the cross na hindi pa yan ngayon. Tumatakbo sa isip nung magnanakaw dyan, nung sinabi ni Jesus na ngayon, hindi pa ngayon yan dahil ang pagkakakilala ko sa Jesus ay sinungaling. Ayan, kaya ako, katulad ni Defender, nag-agree ako sa kanya na yung yung Jesus na kinikilala nila ay sinungaling. Ayan, kasi nung sinabing ngayon, pero joke lang. Yung thief on the cross na yan, katulad nga ng sabi ni Defender, nasa Hades pa ba yan? Yung parang ganon? Andudun siya ngayon, sumisigaw, Panginoon, Panginoong Jesus, bakit nung sinabi mong ngayon, hindi pa pala? Ayan, kasama niya doon na sumisigaw si Ka Felix Manalo kasi hindi mapupunta yun eh. Hindi mapupunta sa langit yun. Tsaka si Eli Soriano. Ayan, magkakasama sila doon. Ayan. Ang magiging conclusion lang dito patungkol sa topic, nag-agree ako kay Depender na wala pa sa langit kasi nga ang pagkakilala pala ni Depender kay Jesus sinungaling. Ayan, pati kay Joselito. Ayan. Alright, yan. Sa stand ng INC kuya, yung tao na pinangakuan ng Kristo ay wala pa nga sa langit. Sa paghuhukom pa yan magaganap. Ngayon, yung tanong ko sa kuya, medyo nalito lang ako sa paliwanag ng mga nasa langit na daw yung nakapako sa krus na kasama ng Kristo. Kasi sabi niya ngayon. Nung ang stand kasi ng Katoliko, nung namatay si Kristo, nagpunta pa ng purgatorio, nagturo pa daw sa mga espiritong nakabilanggo. Ngayon, tanong ko sa kanila, kasama niya ba yung tao na nakapako din sa cross na naglilibot-libot na nagtuturo? Kasi sabi kasi nila, yung kasama ni Kristo na nakapako sa cross, dadali niya daw sa langit. Hindi pa naman umakyat sa langit, sabi ng mga Katoliko, na nung namatay ang Kristo, nagturo pa daw eh. So ngayon, ibig sabihin, nung nagturo yung Kristo, yung tao na pinangakuan niya, kasama niya ba na naglilibot? Nagturo sa mga espiritu na kabilanggo? Ibig sabihin, nag-ikot-ikot pa sila dito ng 40 days. Nung nabuhay siya, wala pa naman siya sa langit, nasaan na yung nakapako na kasama ng Kristo? Kasi yung Kristo nabuhay after 3 days. Yung taong nakapako na kasama niya, siguro hindi naman. So, nasaan na yon? Kasi nagturo pa yung Kristo dito nung nabuhay. Bago siya umakyat sa langit. Yun lang naman yung tanong ko sa mga Katoliko kuya.
Sana masagot. Okay na ako doon. Yeah, okay, thank you, thank you. Maraming salamat, Mr. Moderator, ano. Ganito kasi ang pag-aaral kasi sa salita ni Kristo, ano. Hindi naman joke-joke 'yon. Kasi si Kristo nagsasalita 'yon ng katotohanan, no? Ngayon, ang sabi ni Kristo ngayon, yung time na sinasabi niya, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon niya sinabi nung nakapako sila sa cross. Kakasamahin. Ibig sabihin pangako 'yon. Kasi kung iko-conclusion mo na ang salitang ngayon ngayon na, lalabag ka sa katwiran ng Biblia. Kasi ang sabi ni Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba. Yung anak ng tao na nasa langit. Ang sabi, wala daw umakyat sa langit, kundi ang bumaba. Sino bang bumaba? Di ba si Kristo? Sabi sa 3:13 ng Juan. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba. Di walang kasama si Kristo ng umakyat. Kasi kung sino yung bumaba, siya rin yung umakyat. Paano mo ngayon iko-conclusion sa sarili mo na lang yon na andun na kasama na? Ito pa, sabi dito sa Efeso 4:8, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, no? Ano ito? Sabi, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Ang sabi dito ni Pablo, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Kaya ang sabi ni Juan sa 3:13, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Pag sinabi kasing walang umakyat, kundi yung nanggaling lang sa langit, ang ibig sabihin nun, walang kasama yun ng umakyat. Maliwanag, basahin natin ulit, basahin 3:13 ng Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit ngayon. So dapat isipin mo ang katwiran, hindi yung conclusion mo lang sa sarili na andoon na ngayon yung pinangakuan. Pangako nga maghuhukom pa, babalik dito si Kristo. Makikita siya ng bawat mata. Saan siya makikita ng bawat mata? Sabi sa Apokalipsis 1:7-8. Sa langit ba? Hindi. Dito nga sa lupa babalik siya, magpapakita siya, makikita siya ng lahat ng mata. Kung bakit paparito pa siya? Ayan, oras na naman po para tayo magpaliwanag at maklaro sa ating mga kapatid na INC na talagang andun na sa langit yung magnanakaw na si San Dimas. Dismas yata yung pangalan. Ngayon, bakit kako sinasabi na andun na? Ang sabi kasi ni Kristo ay direkta. Diba? Napakadirekta ng sinabi ngayon. De porket si Kristo ay pumunta sa purgatorio at nangaral, sinama niya rin yung magnanakaw doon. Maling-mali ka doon, bulit. Dumiretso na yon sa langit yung magnanakaw. Pagkat sabi niya ngayon
Kasi sinabi natin ngayon, isa lang ibig sabihin ng salitang ngayon. This time, di ba? This time na, di ba? Bullet. So, paliwanag natin sa kanila, no, na para bagang sinasabi nila na wala pang tao sa langit. Para bagang sinasabi ng dalawang INC na nandito na niwala pang isang tao sa langit. Hindi na nangahulugang yun na hindi talaga tao lang si Jesus, kundi siya ay Diyos. Kung yan yung paniniwala at pagkaunawa nila sa Lucas 23:43. Dahil lagi nilang sinasabi, may muling pagkabuhay kang muli. Bubuhayin pa ba ulit yung ando na sa langit? Hindi na. Hindi na bubuhayin yun eh. Nakatamo na yun ng eternal life. Bakit pa bubuhayin yun? Nakatamo na ng eternal life. Ando na nga sa langit. O sabihin nila, wala pa yun sa langit. Eh, paano naman si kapatid na Enoch? Oh, kumusta naman si Enoch na tao? Ano sabi sa Genesis 5:24? And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So kinuha si Enoch ng Diyos. Saan inilagay si Enoch? Di ba, Bullet? Si kapatid Enoch, saan nilagay? Saan nilagay si kapatid Enoch nung kinuha siya ng Diyos? Inilagay ba siya sa pagitan ng langit tsaka ng lupa? Andun ba siya sa gitna dahil wala pang tao sa langit? Siya ba yung nasa gitna? Di ba? Kung uunawain mo ng mabuti at gagamitan mo ng utak at hindi tae, ay talagang masasabi mo na may tao na sa langit. Hindi po eksklusibo yung talatang may pangalawang pagkabuhay. Yung pangalawang pagkabuhay na yun ay para sa mga taong hindi pa tuluyang nanampalataya o meron pa ring mga kasalanan na hindi pa nire-repent. Kaya nga bubuhayin silang ulit. So yung mga nailigtas na, yung sasama kay Kristo, yun yung nanampalatayang tunay. Sorry. Mamaya na ako, may kausap lang. Sorry. Yung tanong ko lang kuya, hindi pa naman parang mangyayari niya kasi, sabi ni Kuya Aaron kanina, pwede daw ipasundo sa anghel. Kung may talata na maibibigay si Kuya Aaron
na pinasundo ng Kristo sa anghel, yung nakapako sa krus. Sabi niya siguro, mauna ka na, dito pa ako, may gagawin pa ako. Eh, pwede ako maniwala. Kaso wala eh. Wala namang ganun. Ngayon, nagkukontrahan sila ni Johan. Hindi naman daw kailangan ipasundo sa anghel. So, medyo, yun, hindi nasasagot yung tanong ko, kuya, na nung sinabing ngayon, ora mismo, pagkamatay ng Kristo, yung kaluluwa siguro, sa stand ng Katoliko, umakyat sa langit, hinatid yung kasama niya, ganon. O umakyat mag-isa yung tao na kasama niya sa krus. Kasi ang stand nila, yung nakapako sa krus na kasama ng Kristo, ngayon din isasama daw sa paraiso. Ibig sabihin, naiwan ang Kristo pa sa lupa, or nangaral pa ang Kristo sa espiritu. Yung kasama niya sa krus, nauna na sa langit, iniwan siya. Ganun, lalabas nun. Eh, wala naman talatang sinasabi na sinundo ng anghel yung nakapako sa krus. Kaya this time, sang-ayon ako kay Kuya Defender na yung patungkol doon sa talata, pangako yun sa kasama ng Kristo na nakapako sa krus. So, mangyayari yun sa araw ng paghuhukom. Yan. Ano pa ba yung tanong ko? Yun lang eh. Sana masagot kung may bibigay sila ng talata na nauna na yung nakapako sa cross o pinasundo sa anghel, yan, maniwala ako. Ayun, kitang-kita natin mga kababayan, no, yung kasablayan ng mga binabanggit ng di umano'y defender ng Katoliko na hindi naman naturuan ng tunay na sugo. No? Pinagpipilitan na nandun na daw yung magnanakaw. Kasi nga raw direktang sinabi, no? Porque direktang sinabi, nandun na raw yung magnanakaw. Pagkamatay, nandun na. Pangako, pinangakuan yung magnanakaw. Kakasamahin, yan o, future, di ba? Kakasamahin. Hindi pagkamatay nila, punta na agad sa langit. Si Kristo namatay eh. Ang bihira naman o, Yuhan, mag-isip naman kayo. Namatay si Jesucristo. Nilibing. 3 araw pa, nagising, binuhay maguli. O, saan yung magnanakaw? Kinasama na ba ni Kristo ora mismo? Nandun sila sa libingan eh. Pambihira naman. Yan ang tamang unawa. Nasa libingan. Yung kakasamahin, yun yung pinangakuan nga eh. Kailan magaganap yun? Sabi nga ni Yesu Kristo, madaring ang oras at maririnig ang kanyang tinig at sila magsisilabas sa libingan. Oh, di ba? Doon magaganap yun. Bubuhayin yun yung magnanakaw na yun. Doon kakasamahin ni Kristo, papunta sila sa langit. Si Kristo nung mamatay, nandito pa sa lupa eh. Kaya nga binuhay siya, isa sa binuhay sa langit. Sa lupa siya binuhay, sana nasa libingan eh. Pabihira naman oh. Yung magnanakaw ngayon, nasa libingan pa. Tapos damay niyo pa si Abraham. Pabihira, si Abraham nasa libingan din. Patay din, umaasad din ang pagkabuhay maguli. Sabi ni Yuhan, si Enoch daw, mabira. Si Enoch, pinaliwanag naman kung paano siya kinuha ng Diyos. O nga, dito sa magnanakaw, tinan nga kung paano kinuha siya para umakyat sa langit. Mabira yung mga argumento nyo. Puro sablay. No? Si Kristo na natili pa rito ng mahigit 1 buwan. O, sabihin nyo, umakyat na si Yesu Kristo sa langit. Ibig sabihin, yung magnanakaw akit ka na, ikaw na mauna doon, mga ngaral pa ako dito.
Ganun ba yun? Pumira kayo. Nasa libingan yun, yung magnanakaw. Hindi pa pumunta sa langit. Bubuhayin pa yun. No? Sa muling pagparito ng Panginoong Kristo. Sure ball yun. Niligtas siya. Dadalhin siya sa langit. No, kahit wala pa siya sa loob ng iglesia ni Kristo kasi hindi naman siya makagawa na makapasok sa loob ng iglesia ni Kristo Rinig mo kayo, rinig. Yan, thank you, thank you. Yan, thank you. Kung susuriin natin, kuya, ang Biblia, yun sa talata, Lucas 16:22, ba sinabi Kristo, ngayon ba, wait lang, sa paraiso? Hindi nangangahulugan yung ngayon ay mismo ngayon na. Bakit? Sapagkat nang nabuhay si Kristo ng ikatlong araw, siya ay tumagal pa ng 40 days sa gawa 1 na 9 hanggang 11 nang alis siya ng 40 araw. Ibig sabihin sinungaling si Kristo, 'di ba? Lilitaw na sinungaling si Kristo sapagkat sinabi niya na ngayon, ay hindi pala ngayon lumipas muna yung 40 days. Ito lang, talata. Sa hindi pagkat sinabi na ngayon ay automatic ngayon na. Anong katunayan? Ito. Ayan, napakita ko lang. Yan. Ay na sinabi niya, lilipunin ko lahat ng taong akin niyalang. Sinabi ng Diyos, lahat daw ng kanyang niyalang ay kanyang lilipunin. Pero literal ba na lahat yan? Hindi. Bakit? Naligtas si Noe at ang kanyang pamilya. Yan din yun. Hindi po kasi sinabi na ngayon na automatic yung oras na yun ay aakat silang dalawa sa langit. Hindi ganun yun. Ang tiyak lang na nakasulat sa Biblia na nasa langit, tatlong tao lang doon ang tiniyak ng Biblia na nakatala sa langit. Sino yon? Wait lang, saan Biblia ko? Yep. Wait lang Hindi ko makita yung in-screenshot ko Ito, nakita ko na. Sa langit, si Enoch, si Elias, at si Kristo lang yung tiniyak ng Biblia na nakakyat sa langit. Pero yung mapalad na magnanakaw ay walang sinabi sa Biblia na siya nasa langit na. Sapagkat kung sasabihin natin na ang magnanakaw ay nasa langit na, ay lalabag na yun sa turo ng Biblia. Bakit? Ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis, kung na nagkakamali, 22:18, ang magdagdag sa nasusulat ay daragdagan ng Diyos ng sumpa. 'Di ba? Ay wala man ganun nakasulat sa Biblia na umakyat sa langit na kasabay ni Kristo yung mapalad na magnanakaw Tapos sasabihin mo na nasa langit siya. Dilitaw tuloy na dinaragdagan mo yung nakasulat sa Biblia. Ay katwiran ng mga Katoliko. Amin yung Biblia amin. Anong referensya mo na sa yung Biblia? At ikaw yung may karapatan na magbago niyan, 'di ba? Wait lang, baboy ko nanganganak na. Ayan, hello, hello. Ayan, hello. Bali, bigyan na lang natin ng timeline, Ano ba yung nangyari sa thief on the cross at bakit natin ina-assume na nasa langit na siya? Ayan. Ba't yun ang aral? Kasi Katoliko ako Siyempre, nung namatay siya, pinangakuan na siya. So, sige, sabihin natin pangako yan. Ano yung mga sumunod na nangyari? Namatay siya. And based nga dun sa mga sumunod na talata, bumaba si Jesus sa spirit prison. So malamang, yung thief on the cross na yun, nandudun siya. Kasi mananampalataya siya naniwala siya kay Jesus. So bumaba si Jesus doon, nandudun din yung thief on the cross. At nung nag-resurrect si Jesus, diyan niya na inopen ang langit para sa mga mananampalataya. Yan, nung na-resurrect siya. At nung umakyat siya sa langit, kasama niya na doon yung mga pinuntahan niya sa spirit prison. So bakit naman masasama yung mga spiritong nasa bilangguan na binabaan ni Jesus? Kasi nga open na ang langit para sa kanila, para sa mga mananampalataya.
So, namatay yung thief on the cross, bumaba sa spirit prison, sinundan ni Jesus kasi pupunta rin siya doon, at inopen ni Jesus yung gates of heaven para sa mga mananampalataya, at nung umakyat siya, kasama niya na sila, yung thief on the cross. Ayun, ganun lang kasimple, brothers and sisters.